Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Merry Christmas, everyone! Purihin natin ang Panginoon. Kung aking namastan ang kalawakan, hindi mo
na to na pinagtagumpay niyo po ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, magparanas po kayo sa bawat isa na narito. Ipadama niyo po, Lord, ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig ngayong gabi na to, Panginoon. Hallelujah. Naanyayahan namin, banal na Espiritu, na ikaw ang patuloy namin maranasan ngayong gabi na to. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, nagpagtanang
Hallelujah. Napakabuti mo, Ama, sa bawat isa sa amin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay sapat at wagas. O Diyos, wala nang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon. Diyos
na ikaw ang tunay na magliwanag sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, Panginoon. Dahil ang ginugunita namin na araw mo ay, O God, ang tunay na kaliwanagan na mabuksan kami sa katotohanan, Panginoon, na makakilala ang bawat isa sa inyo, Panginoon. Lord, ipadama mo na ikaw ang aming hari, ikaw ang aming Diyos na dapat naming paglingkuran, na tumutugon, nagpaparanas ng kaligtasan, ng pagmamahal na hindi nyo kami pinagkukulang sa araw-araw. Salamat, Ama, kaya marapat lang na ikay aming pasalamatan sa kabila ng aming mga kaabalahan, kapaguran. Lord, hindi kami magsasawa o mapapagod na ibigay sa iyo, Lord, ang tunay na pagsamba, ang tunay na paniniwala na ikaw ang Diyos na tagapagligtas, kaya dapat lang na itaas ka namin sa aming mga buhay. Salamat, Ama, sa ito yung pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Mula tayo nagsabi naman. Amen. Kung meron po tayong Biblia, makibuklan po tayo sa Isaya, Kabanata Siyam, mga talata 6. Sapagkat sa atin ay pinanganak na sa bata, sa atin ay binigay ang isang anak, at ang pamamahala ay nasa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Purihin ang pagkabasa ng buhay at banal na salita ng Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Maaari ko bang hindi matahin natin dito para para magandang tignan yan. Excited na po ba tayo ngayong araw ng Kapaskuhan? Sino po ba dito may inaasahang mga regalo sa kanyang mga ninong at ninang? Diba lahat po tayo excited? Lahat tayo meron inaabang mga blessing. Bonus galing sa akin. Sana all. Diba? Ngayon ang ating pag-aaralan ngayon, tinapik ko na ito nung nakaraang Sunday, kung natatandaan niyo. Binigyan ko ito ng ang regalo ng Diyos na kailangan ng mundo. Ano nga bang regalo ng Diyos na dapat kailangan ng mundo? Sabi nga sa Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak at ang pamamahala ay nasa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Tayong mga magulang, kapag tayo ay nagdadalang tao, di ba excited tayo? Excited tayo sa kapag naranasan natin yung pinagbubuntis pa lang ang ating mga anak. Di ba, unang araw pa lang, syempre, ipinagpe-pray mo na yan. Paglabas ng anak ko, matalino yan. Di ba? Ano pa yung mga pangarap natin sa mga anak natin? Maganda. Paglabas ng anak ko, maganda yan. Matang sa kilong niya, pero kabaliktaran pala. Di ba? Minsan, yun yung pinagpe-pray mo. Pero, karamihan sa lahat, ang ipinagpe-pray, yung kalusugan talaga. Yes. Diba? Yung talagang kumpleto, walang sakit, paglabas, diba? Kaya ngayong araw na ito, simbang gabi, ay hindi lamang ito tradisyon. Ito ay panahon ng pagbabalik tanaw natin. Yung pagbabalik ng loob. Diba? Habang papalapit ang Pasko, nagiging makulay ang paligid.
At kagaya gabi, Christmas caroling kami. Ang saya-saya namin, hindi namin naisip na bakit ganun, wala kaming yung prepare dito. Sabi, gusto nyo, eto talong peto naman kami, kulang lang ng banda. Mag-prepare na lang tayo sa caroling. Yung tabi ni Nanay Irma, sabi namin, paalam tayo, dali. Ayun, nagpaalam namin. Tapos, nung nagkaroling na kami, unang bahay, makikita mo sa isang tao, sa kanyang mukha, yung saya. Diba? Sa kabila ng mga kalungkutan nating mga dinadala, kapag sumasapit na ang Kapaskuhan at nakakarinig sila ng mga awiting pamasko, gumagaan yung pakiramdam nila. Bakit kaya? No? Yun ang ating tutunghayan ngayong araw na ito sa ating pag-aaral. So, sabi nga, habang papalapit ang Pasko, nagiging makulay ang paligid. May mga parol, Christmas light, musika, handaan, at regalo. Pero, kahit maliwanag ang paligid, no, marami sa ating madilim na dinadaanan ngayon ba? Diba? Kahit na papalapit yung Pasko, pero hindi alintangan sa atin, diba? Kahit na may mga pagsubok tayo, lalo na ang mga Kristiyano. Bakit kaya? No? Sabi nga, minsan may mga kagalit, iniiwasan natin, nabanggit ko nga ng mundo. Diba, may mga kagalit tayo. Uy, Pasko naman, patawarin mo yan. Diba? Pasko, huwag ka magalit, huwag ka magsungit. Diba? May mga iniiyakan sa gabi, hindi mo na masabi kahit kanino. Ayaw mga minsan ganun kapag nag-iisa tayo. Lalo na ang mga magulang na hindi alam ng mga anak. Diba? May biglang problemang dumarating. Minsan, trabaho, pera, relasyon, sa pamilya, o may mga kasalanan, ilang beses mo pinangako sa Panginoon, pero hindi mo maiwan-iwan. So marami ngayong, sa panahon ngayon, ang nakikita kapag araw ng Kapaskuhan. Sa araw lang ba ng Kapaskuhan, natin may bibigay ang matamis natin hindi sa Panginoon. Amen. Pero minsan, pagkagaling dito, pag-uwi mo ng bahay, may bigat pa rin sa dibdib. O minsan, tayo mga nakakilala, mga Kristiyano, na kapag dito, blessing pa rin, masaya pa rin tayo kapag umuwi tayo sa bahay. Diba? Pero kapag ikaw, gumagalaw na sa mundong ibabaw, pansin mo, kapag ikaw ay, halimbawa, nakikipag-chismisan sa labas, o minsan, naglilibang ka sa labas, pasyal, pag uwi mo ng bahay, may kabigatan pa rin tayo sa dibdib. Diba? Sabi doon, may mga taong nagdiribang masaya ka, diba? Pero hindi nagiging masaya sa pandaw. At may mga taong minsan nakikipaghandaan, diba? Masaya ka, nakikipagsaroon niya ka, yung pala, nagtitipid ka lang pala. Diba? Pero nananakiling gutom ang kaluluwa. Sa tingin natin, malisod tayo, diba? Pero gutom yung kaluluwa natin sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya mapalad tayo nandirito na nakikinig ng magandang balita. Amen. Amen? Dahil paglabas natin, yung magandang balita na yun, dapat ma-share natin sa mga nangangailangan. Katulad ng mga kinagaling natin, hindi natin mamalayan kung may mga problema pala sila. Diba? Mag-share tayo ng mga gospel. Hindi man sa mga bagay, hindi man sa mga pera, mag-share tayo sa kabutihan ng Panginoon. Dito sabi, at dito pumapasok ang kagandahan ng simbang gabi. Kaya natin pinagdiriwang. Hindi tayo dumadalo kasi tradisyon lang. Dumadalo tayo kasi nangangailangan tayo ng liwanag na nagmumula sa Panginoon. At sa gitna ng lahat ng dilim ng tao, hindi nagbigay ang Diyos ng dekorasyon. Kahit tao lang naman gumawa niya mga yan, Christmas light, diba, yung mga programa, yung mga ginagawa natin, tao lang din ang nakakapag-isip. Nagbibigay. Ang Diyos, nagbibigay siya ng tao. At sino yun? Ang ating Panginoon. Diba? Na anak ng tagapagligtas. Hindi aksidente ang Pasko. Dumarating si Jesus. Dumating si Jesus na kailangan natin siya. Isipin ba ni Maria na ipinagdadalang tao niya
ang kanyang anak. Pero, mamalupitin din ng mga kawal. Yung hahagupitin din siya ng 39 na hagupit. Bakit ipinanganak pa niya si Jesus? Diba? Pero ibinigay ng Panginoon yun kay Mary. Diba? Pero hindi siya nagdalawang isip. Diba dapat si Jose, nung nagdalang tao si Mary, dapat nagdalawang isip na siya na iwan si Mary, pero hindi. Dahil binigay yun ng Panginoon, ipinagbunyi nila yun habang nasa loob ng sinapupunan. Diba? Nung malaman nila na pinagbubuntis niya ang nag-iisang anak ng Diyos at tanging tagapagligtas natin. Kaya ngayong gabi, sasagutin natin ang tanong, ano ang regalo ng Diyos na tunay na kailangan ng mundo at kailangan mo ngayon? Meron akong ginawang 3 puntos. Ang umpisa natin yung unang puntos. Sa atin ay ipinanganak ang isang bata, ang regalo ng pag-asa. Sabi nga, pinaghahandaan natin kapag tayo yung nanganganak, lalo na sa isang magulang. Diba, iniisip natin, magpa-check up tayo, mamaya may sakit sa loob ng tiyan. Diba, gano'n? Pero ito si Mary, ang pinagdadalang tao niya si Jesus. Saan ba siya nanganak? Sa Sabsaban, diba? Sabi nga ni Rainier, marumi, Makati yung sa Sabsaban, diba yung Dayami? Makati sa sanggol yun, lalo na pag sanggol na bagong gabas. Napakaano pa niya sa bakterya. Diba? May mga dumi ng mga hayop. Nandun yung tupa. Tapos aakalain mo, Panginoon, bakit dun ipapanganak ang isang Panginoon sa isang Sabsaban? So, bakit nga? Sa unang tingin, bakit sanggol? Bakit hindi sundalo ang magpadala ng Panginoon? Bakit hindi hari o malakas na makapangyarihan na tagapagligtas? Diba? Bakit kailangan pa na si Jesus sa Sabsaban lang pinanganak? Diba? Minsan iisipin natin yun. Minsan dahil sa simpleng paraan sinabi ng Diyos, lumapit ako sa inyo. Hindi ako malayo. Hindi ako nakakatakot. Sabi nga niya. Noong panahon ni Isaias, sabi dun sa Isaiah, ang Israel ay nasa ilalim ng dibdib. Kung sino nakakatanda ng sabi. Takot, mga pang-api, pagkatalo. Diba? Puro makasalanan. Diba? Puro kahalayan. Diba? Kanya-kanya yung mga makakasarili. Diba? Pagiging mataas. Kaya gaya rin ngayon, maraming taong nakakaranas ng dilim na hindi makita sa labas. Pero malalim sa loob natin. Amen? Ang pag-asa ng Diyos dumating hindi sa ingay. Halimbawa, pag kumakanta tayo, nag-worship tayo, o kaya kumakanta tayo ng mga pamasko, no? Hindi siya sa ganung paraan. Hindi sa ganung paraan na yung pag-asa ay dumating. No? Hindi sa ingay, kundi sa isang sabsaban. Diba? Hindi sa lakas, kundi sa kahinaan ng isang sanggol. Bakit? Kasi dahil doon, gustong magsimula ng Diyos. Amen? Sa mga lugar na mahina. Mahina tayo. Kung ano yung kahinaan mo. Sabi ko nga, idulog mo sa Panginoon. Dahil gustong-gusto ng Panginoon, yung iniiyakas kanya. Sabi ko, isang mabangong samyo para sa Panginoon, ang pagluha mo sa harapan ng Panginoon. Tandaan mo yan. Hindi yung nagmamatigas ka, yung mga ganyan. Tandaan mo, dun nagsisimula sa kahinaan mo. Alam ng Panginoon kung ano yung mga kahinaan mo. Kung ano yung mga kabigatan na dinadala mo. Kahit na sa gitna ng kasiyahan mo, kahit na sa gitna ng pagdaraos mo ng Kapaskuhan. Aanin mo naman yung pagdaraos mo ng Kapaskuhan, masaya ka pero kinabukasan. Hindi mo alam ang tunay na regalo ng Panginoon. Amen? Hindi mo alam kung ano yung liwanag ng Panginoon na gustong magliwanag din sa iyo, sa iyong buhay. So bakit doon
no? Sa lugar na mahina. Sabi doon, may lugar ba sa buhay mo na madilim ngayon? May sitwasyon na hindi mo na kayang ayusin. Diba? May mga bagay tayong mga gano'n na iniisip. May mga sakit na hindi mo masabi. Kung hindi mo masabi yan, merong Panginoon na magliliwanag, magpapagaan sa iyong buhay, sa iyong puso. Si Jesus ang ipinanganak para sa lugar na iyon. Kung nahihirapan ka sa sitwasyon mo na meron ka ngayon, si Jesus ang pinadala ng Panginoon upang sundin mo. Kung saan ka mahina, dun siya pinakamalakas. Diba? Surrender mo kay God ang lahat ng mga bagay na inyong kahinaan. Alam yan, ako minsan kahinaan ko talaga 2 kong anak. Diba? Lahat tayo, lahat ng mga magulang, kahinaan talaga ang mga anak. Totoo yan, lalo na pag nagkakasakit. Gusto ko makayari sila, makatapos sila ng pag-aaral. Yun ang kahinaan ko. Diba? Kaya pinagpapasalamat natin sa Panginoon ang makayari sila at makatapos sa mga pangarap nila. So sabi doon sa number 1, saan bahagi ng buhay mo kailangan ng pag-asa ngayon? Sabi, pinapapasok mo ba si Jesus sa bahagi niyo? O sinusubukan mo pa rin mag-isa? Hindi mo maitatagwa sa Panginoon na kahit mag-isa ka kaya mo. Kahit na sabihin mo sa katabi mo, kaya mo mag-isa. Hindi ka makakapagsinungaling sa Panginoon na sasabihin mo, Lord, kaya mo mag-isa. Kahit iwan ako ng lahat. Pero kapag kinumit mo sa Panginoon ang iyong saloobin, hindi mo kaya. Tandaan mo, kaya ng Panginoon na magpagaan ng buhay. Magpagaan ng iyong puso. Alam ng Diyos kung ano yung nilalaman ng puso mo. Alam ng Diyos kung ano yung kahinaan mo. Amen? Sabi doon, kung ang unang regalo ay pag-asa, ang pangalawa ay ang pinakamatamis. Ano kaya yun? Yung kanyang pag-ibig. Na kahit anong kamalian natin, kahit anong mga pagkakasala natin sa buhay. Yun nga siya eh. Doon nga siya lumalakas eh. Kahit na mamamatay tao ka, kahit na kahit paulit-ulit, kahit na sasabihin mo sa panalangin, hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Matawagin mo. Ano ba yung mga karakter sa Bible? Sino ba yung mga karakter sa Bible? Lahat yun nagkakasala. Lahat, mas masahol pa sa atin yun. Kung babasahin yung Bible. Diba? Pumapatay sila. Nangangalun niya. Pero, nandun pa rin yung katapatan ng Panginoon sa kanilang buhay. Yung pag-ibig. Kung bakit siya ipinadala ng Panginoon. At nagkatawang tao siya. Diba? Kung bakit ipinanganak si Jesus sa sabsaban. At yun ay special para sa Panginoon. Kahit na dun lang siya pinanganak. Sa pangalawang punto, sa atin ay ibinigay ang isang anak, ang regalo ng pag-ibig. Sabi doon, hindi bagay ang binigay ng Diyos. Hindi yung karamihan mo. Kayamanan, ng pera mo, no? Ng kalayawan mo. Kung ano man yung mga pang-araw-araw mo, hindi binigay ng Panginoon. Tinutulungan ka niya sa pag-unlad mo. Diba? Tinutulungan ka niyang makaisip kung paano ka makagawa ng solusyon sa mga problema mo. No? Hindi rin protection lang ang binibigay ng Panginoon, kundi ang kanyang anak ang ibinibigay. Gano'ng kasakit yun? Diba? Yung tugsin tayo sa ating mga kasalanan ng ating Panginoon. Yung tugsin tayo ni Jesus sa ating mga pagkakasala. Ang pinakamahalaga sa Kanya, ang Kanyang ibinigay. Sa atin ngayon na nandito, ano yung kaya natin ibigay para sa ating mga anak? Diba? Kaya niyo bang ibigay ang sarili niyong anak sa Panginoon?
Sa sanlibutan. Kaya nga espesyal ang Panginoon. Diba? Aakalain ba ni Mary na paglaki ng anak niya, gaganin lang din, di ba? Sasaktan lang din ng kahit na sino. Ipagkakanulo rin siya kahit na nahihirapan na siya. Di ba? Pinakain mo na sa palad mo, pero ganun pa rin. Ganun pa rin yung ginagawa. Makasalanan pa rin ang tao. Di ba? Ipinanganak tayo ng kawangis niya, pero ang Panginoong Hesus ang ibinigay sa atin para sa ating mga kasalanan. Ang Pasko ay hindi tungkol sa kung anong natanggap mo. Sabi niya, kung kanino ka tinanggap. Tinanggap ka ng Diyos. Tandaan niyo yan. Kahit sino ka, kahit ano ka pa, kahit saan ka pa nanggaling. Yan ang iisipin ninyo mga kapatid. Tinanggap ka kahit na ano pa. Sabi nga, tayo'y madalas na nagbibigay ng sobra. Diba kapag may sobra tayo, binibigyan natin. Pero ang Diyos, nagbibigay kahit walang tumatanggap. Diba? Gano'ng kasakit yun? Yung mga, kapag nag-share ka ng blessing, parang baliwala sa Kanya. Diba? Kapag lumalabas ka sa labas, ma-share mo yung parang nakikinig lang sila. Pero hindi nila sinasabuhay yung salita ng Panginoon. Nagbibigay kahit hindi tayo karapat-dapat. Bakit? Sabi ko nga, kahit paulit-ulit yung mga kasalanan natin, pero siya, tapat pa rin magbigay para sa atin. Amen? Dahil Panginoon siya. At dakila sa lahat. Diba? Nagbibigay siya kahit makasalanan pa tayo. Sabi nga. Sabi sa application, kung gaano ka kamahal ng Diyos, pwede mo nang patawarin ang sarili mo. Diba? Patawarin mo yung sarili mo. Paano kaya yun? Patatawarin mo yung sarili mo. Diba? Pwede mo nang patawarin ang nakaaway mo. Tandaan mo, kapag may nakaaway ka, o halimbawa, feeling mo, kaaway mo na yun, ang dami mong sinasabi. Tingnan mo muna yung sarili mo. Bago ka humusga sa kapwa mo. Amen? Baguhin mo muna yung sarili mo. Makita sa iyo yung reflection bilang isang Kristiyano. Diba? Maging salamin ka. Ilaw at asin ka ng nakakarami dito. Kristiyano ka na. Lumalabas ka na. Diba? Nakikita ka ng mga maraming tao. Ang gusto ni Jesus ay makita sa iyo yung tunay na regalo na ibinigay sa iyo bilang anak niya. Kung hindi nakakilala ang kapwa mo sa labas, ipakilala mo si Jesus bilang regalo at tagapagligtas ng lahat. Amen? Sabi nga, pwede ka nang humarap sa bukas dahil ang Diyos ay nagbigay ng anak. Kaya alam mong hindi ka niya iiwan. Amen? Naniniwala ka ba na mahal ka ng Diyos kahit sa pagkakamali? Amen. Kaya mga Kristiyano, ganyan. Napakagaan sa pakiramdam. Dahil naniniwala tayo kahit na paulit-ulit tayo nagkakasala. Kahit na anong sabihin natin sa kapwa natin. Yung convict ni Lord na, Lord, patawarin mo kami. Yung konsensya, hindi na maaalis sa ating mga Kristiyano. Napahiya ko ba siya? Nagdamdam ba siya sa akin sa pananalita ko? Yung gano'n. Yung pagpapatawad, no? Patawarin mo, sabi nga, patawarin mo muna yung sarili mo bago yung sarili mo. Tingnan mo muna yung sarili mo bago yung kapwa mo. Sabi ko, sino ang kailangan mong patawarin ngayong Pasko? Ang bigat, di ba? Wala namang wala naman tayong may galit. Napatawad ko na simula nung nakakilala ako sa Panginoon. Amen? Alam mo, yun nga yung sinasabi ko sa inyo.
Kapag pinatawad mo ang kapwa mo, napakagaan. Sinabi ko nga sa inyo na may kinaiinisan ako sa tindahan eh. Kapag bumibili, nagdo-load lang. Inis na ako sa anino eh. Di ba kinuwento ko sa inyo? Pero ngayon, Kasi kamilyon. di ba? Pero ngayon, tingnan mo, kabiruan ko pa, di ba? Nasabi ko nga sana, ma-invite ko rin dito. Di ba? Yun yung mga pinatawad mo na nasa sa loob mo na binago ka na ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Yung nakapatay sa asawa ko, una pa lang, pinatawad ko na. Nandun pa lang ako sa judicial na, sa mga pulis, pinababayaran sa akin, ipapatay ko na daw, pero hindi. Hindi ko ibinigay sa kanya. Kahit na kaya kong bayaran, sabi ko, ang gagawa ng kaparaanan at hindi sa mga kamay ni mamamatayan. Sabi ko gano'n. Kaya nung pinatawad ko, nakapatay sa mister ko, napakagaan sa pakiramdam mo. Kahit na kung ano yung ginawa niya sa katawan ng asawa ko, imagine nyo sa panaginip ko nakikita ko. Yung nakabulagta siya. Kahit na hindi pakita sa akin, pero hinawakan yung kamay ko ng mister ko. Na ganun yung itsura niya. Pero hindi ako natakot. Bakit? Kasi alam ko na may kasalanan din ang asawa ko. Diba? Dalawa, hindi natin masisisi ang isa. Hindi natin masisisi yung asawa ko. Pareha silang nagkasala. Pareha silang may pagkakamali sa batas. Kung nakaligtas man siya sa batas, sa mata ng Diyos, hindi siya ligtas. Pero pinatawad ko siya, alam ng Panginoon niya. Kaya yung gaan ng pakiramdam ko ngayon, na nakawala siya sa kulungan, okay lang ako. Dahil ang Diyos ang nakakakita at nakakaalam sa Kanya kung saan siya nandoroon. At siya ang maghihiganti para sa aking asawa. Hindi ko man yun maibigay sa asawa ko na habulin pa, na ipakulong pa uli siya. Bibigat lang ang kalooban ko. Diba? Mauubos lang ang pera ko na dapat sa mga anak ko na lang. Wala na akong hahabulin. Patay na yun. Diba? Ganon ang pakiramdam ko nung nakakilala ko sa Panginoon. Ganon ang binigay sa aking regalo ng Panginoon kung bakit nagiging matatag ako ngayon. Amen. Sabi sa 3 puntos, at ang kanyang pangalan ay tatawagin ang regalo ng kanyang kabuuan. Diba? Si Jesus ay hindi lang regalo sa atin. Siya mismo ang lahat ng kailangan mo. Aminin natin, nung nandun pa tayo sa mga kasalanan natin, napakabigat ng mga problema natin. Aminin natin yan. Minsan mga testimony natin ganyan. Ipagmalaki natin yung mga nagiging testimony natin, mga Kristiyano. Sa harapan, huwag kayong mahihiya. Na ipaalam sa iba na yung kabutihan at regalo ng Panginoon sa inyong buhay ay sumasa inyong lahat. Amen. Huwag kayong mahihiya. Sabi doon sa letter A, siya mismo ang lahat ng kailangan mo. Ano yun? Kamanghamanghang tagapayo. Una, siya yung kamanghamanghang tagapayo. Siya ang nagbibigay ng direksyon kapag magulo ang isip mo. Hindi mo alam ang next step, siya ang landas mo. Pansinin nyo kapag ikaw ang gumagawa ng solusyon, mag-iinit lang ang ulo mo kapag pumapalpak. Pero kapag ang Panginoon ang gumawa ng solusyon mo at nanguna sa iyong buhay, gumagaan ang lahat. Pati yung pagnenegosyo mo, magaan lahat kapag inuna mo ang Panginoon sa buhay mo. Sa letter B, makapangyarihang Diyos. Sabi nga niya, yun ang binigay sa atin ng Panginoon. Pangalawang regalo. Na isang katauhan, kundi si Jesus. Hindi siya simpleng baby Jesus.
Siya ang Diyos na may kapangyarihan. Kaya niyang baguhin ang puso, pamilya at kinabukasan mo kung isasabit mo lang sa Kanya. Iso-surrender mo lang sa Kanya lahat. Diba? Tayo, tao, nagkakamali. Hindi tayo katulad ni Jesus na perfect. Diba? Hindi nagkakasala. Talagang lahat, yung buhay niya, no? Inanin niya sa atin, inalay niya sa atin lahat para lang sa kaligtasan natin lahat. Sabi, walang hanggang Ama sa letter C. Siya ay nagbibigay ng seguridad sa sugatang anak. Amen? Mga pumapasok dito, mga sugatan na kayo, pagagaanin niya yan. Makabasa nga lang kayo ng message sa Bible iiyak na kayo sa kanya. Diba? Ibig sabihin nun, kinakausap niya kayo. Pero ayaw niyong papasukin ng Panginoon sa buhay niyo. Kapag iniwan ka ng tao, hindi ka iiwan ni Jesus. Iniwan ka man ng lahat. Hindi man kumpleto ang Pasko niyo ngayon. No? Hindi na kumpleto yung bahay niyo ngayon. Pero ang Jesus, ang ating Panginoon, kukumpletuhin yan. Papagaanin ang buhay. At ang pinaka-huli, letter B, prinsipe ng kapayapaan. Ang kapayapaan niya ay hindi gaya ng mundo. Hindi nakabase sa pera o tagumpay lang natin. O relasyon. Ito ay kapayapaang galing sa presensya niya mismo. Sabi sa application, ngayong Pasko, hindi mo kailangang hanapin ang kapayapaan sa labas. Kung gusto mo ng kapayapaan, ang iba sa atin gusto yung kapayapaan na pupunta ka doon sa kapitbahay, masaya doon. May handaan doon. Ay, may chismis doon. May bagong ano. Diba? Ganun tayo. Hinahanap natin ang kapayapaan sa labas. Hindi. Sabi nga doon, hanapin ang kapayapaan. Kailangan hanapin ang kapayapaan sa labas. Wala iyon sa regalo, bonus o selebrasyon kung anong natatanggap mo ngayong Pasko. Diba? Masaya ka, natatanggap mo yan, nauubos yan. Nauubos yung kapayapaan na meron ka sa mundo. Si Jesus mismo ang peace, hope, at love. At hinahanap ng kaluluwa. Yun ang dapat natin sa buhay. Alin pangalan ni Jesus ang pinakakailangan mo ngayon sa apat na nabanggit mo? Tagapayo ba? Makapangyarihang Diyos? Walang hanggang Ama? O prinsipe ng kapayapaan? Lahat yun gusto natin, di ba? Handa ka bang tanggapin siya bilang hari ng buhay mo? Amen. Bilang pagtatapos, mga kapatid, bago natin tignan ang Pasko bilang dekorasyon o selebrasyon, tandaan natin, ang sanggol sa sabsaban ay tagapagligtas sa krus. Ang pag-asa ay hindi pakiramdam, kundi tao. Ang pag-ibig ay hindi konsepto, kundi tao. Ang pag-ibig ay kapayapaan, hindi event, kundi tao ang ibinigay ng Panginoon. At walang iba, siya ay si Jesus, ang regalong nagbibigay ng bagong buhay. So sabi doon ngayong gabi, buksan ang iyong puso, tanggapin mo ang pag-asa ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos at kapayapaan ng Diyos. Isuko mo ang dilim at hayaan mo siya ang maghari, magpayo at mag-ayos ng buhay mo. Ito ang tunay na regalo na kailangan ng mundo, yung kapayapaan. Sabi sa Lucas chapter 1, verse 32 to 33, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At ang kanyang kaharian ay walang hanggan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige nga po, tayo po yung magsitayo na. Awitin po natin yung Diyos kasaan. Yes, God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon.
tunay nga akong napakadakila mo, Panginoon, sa amin. Hallelujah, Jesus. Dakila sa mundo. Yes, Ito ang aking nagmahal na tulad mo. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang mapatay sa kabutihan mo. Ngalan mo'y tataas sa buhay ko. sundin na to. Sundin ako, ibalik ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa akin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aking Ama. May nakakila sa mundo. Ikaw ang aking nagmamahal ng tulad mo. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang mapantay sa kabutihan mo. Ngalan mo'y tumataas sa buhay ko. Sundin ako, ibalik ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa akin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa akin, laging sandigan, ganyan para sa akin. Panginoon Jesus, maghari ka. Pagtiwalag ka sa buhay ko, aking Yes, kaya purihin ka, Panginoon, sa ano na ito, Panginoon, sa unang sambang gabi, Panginoon, na ikaw ang aming sinasamba, Panginoon. Ikaw ang aming inupuntahan, Panginoon. Sinusunod ang mga bawat hapak mo, Panginoon. Lord, salamat po dahil ikaw ang pinadalang regalo ng ating Panginoon. Salamat po sa buhay na mayroon kami, Panginoon, ng dahil sa iyo, Panginoon. Salamat dahil kahit na hindi kami kumpleto, Panginoon, sa araw ng Pasko, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon. Bagamat may nawawala, Panginoon, pero nandiyan ka upang buuin ang aming mga bukas. Buuin ang aming mga buhay, Panginoon.
Hindi man kumpleto yung pamilya namin sa darating na Pasko, Panginoon. Pero tunay kang makapangyarihan at dakila sa lahat ng bagay. Dakila sa aming buhay, Panginoon. Dahil pinagdiliwanag mo yung bawat puso na meron kami ngayon na gawa mo, Panginoon. Salamat dahil lagi mo kami pinaagapayan, Panginoon. Lagi mo kami pinapagaan. Pinapagaan mo ang aming mga puso, Panginoon, sa mga kabigatan na dulot ng mga problema, Panginoon. Pero nandiyan ka upang kami ay laging i-comfort sa bawat problema, sa bawat pagsuko namin sa iyo, Panginoon. Nandiyan ka para niyang atin kami. Nandiyan ka para tignan ang bawat problema namin, kung ano yung mga kahinaan namin sa buhay namin, Lord. Nandiyan ka sa pamilya namin para pumagit na, Panginoon. Salamat dahil nilaban mo kami, Panginoon. Nilaban mo kami sa krus ng Kalbaryo. Dahil ng aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Sa iyong kabutihan na walang hanggan, Panginoon. Na hindi matatawaran kahit na anong bagay, kahit na anong kasiyahan sa labas ng mundo, Panginoon. Nariyan ka upang kami ay matutong sumunod sa iyo, Panginoon. Lord, daluyan mo kami ng iyong banal na presensya, Panginoon, sa araw-araw, Lord. Lord, salamat sa mga nakinig, Panginoon, na magandang balita mo, Panginoon. Salamat sa mga kapatid ko na nandirito, Panginoon, na sa kabila ng kanilang mga dinaraanan, Panginoon, sa kabila ng kanilang mga trabaho sa buhay, Panginoon. Nandyan ka. Nandyan sila para, Panginoon, para sa outing oras na sumunod sa iyo, Panginoon. At hindi mo sila iniwan kahit kailan, Panginoon. Lord, pagpalain mo yung bawat paa na sumunod sa iyo dito sa harapan ng sambahan mo, Panginoon. Yung bawat taong, yung bawat kapatid ko na nakinig sa iyong bawat magandang salita at buhay. Lord, salamat sa kanila, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang buhay, Panginoon. Kahit na hindi Pasko, Panginoon, alam namin, Lord, ayaw mong mapahiya, Panginoon, ang mga anak mo. Alam namin, Panginoon, na yung bawat buhay namin na nandirito, na sumusunod sa iyo, Panginoon, ay pagdadaanin mo ang buhay, Panginoon. Yung bawat sitwasyon na kahinaan namin, Panginoon, alam namin na nandiyan ka upang ang lahat ng iyon ay baguhin mo, Panginoon. Salamat dahil palagi kang nakakumport sa amin. Salamat, Ama. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri pasasalamat sa tamang dakilang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, tayo po ay dumako sa gawain ng pagbibigay. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit ay Panginoon, na siyang pinagagalingan ng lahat. Lord, salamat sa pagkakataon na to. Sa pasimula ng aming sambang gabi, na patuloy mo po pinagpapala ang Panginoon. Lord, salamat sa buhay ng mga anak mo, ng mga kapatid namin sa bahay-bahay na ito, na palagi bukas ang loob sa pagkakataon ng pagbibigay aming Panginoon. Lord, patuloy mo pong pagpalain ang mga buhay na meron sila sa patuloy nilang pagiging tapat sa kanilang pagbibigay aming Panginoon. Ganun din po, Lord, na pagiging mga kapatiran namin na walang kakayanan sa ngayon na magbigay aming Panginoon. Lord, ikaw po ang siyang tumulong sa kanila. Ikaw po ang siyang maging paraan upang magkaroon ng oportunidad na makatulong sa kanila para po sa susunod na pagbibigay ay makasama na rin po namin sa aming Panginoon. Salamat, Ama. Patuloy mo pong pagpalain ng mga kapatiran namin na lahat na naririto aming Panginoon.
ano man ang kanilang pangangailangan sa kanilang mga buhay, ay ikaw po ang siyang mag-provide at ikaw po ang siyang mag-supply, aming Panginoon. Ano man ang malilikom namin sa araw na ito, aming Panginoon, ay dalangin po namin ay wala po kami ibang paggagamitan nito, kundi lamang po sa pangangailangan ng aming bahay panambahan at ayon lamang sa kalooban mo, aming Panginoon. Sa iyo na po namin itinataas ang aming gawain na ito. Sa iyo po ang mataas na papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Na-bless po ba tayong lahat? Amen. Sige po, naiiyak ko na po kayo na tumayo lahat para po sa paggawa